Binabago tayo or binago tayo ng salita ng Diyos. So God's Word changes lives. So muli tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Roma chapter 13. Basahin po natin muli ang verses 1 to 14. Roma chapter 13 verses 1 to 14. Last Sunday of the year or last Sunday of the month. Kaya ang title po ng mensahe this morning, The Rapture is Near. So nalalapit na po ang rapture. So salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that we are ordained of God to kayo. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse 4. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore you must needs be subject, not only for what, but also for conscience sake. Verse 6. For this was fairly given also, for they are God's ministers, attending continually upon his virtue. Render therefore to all their Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Verse 8. All no humanity, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 10. Love hath no guilt to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Verse 12. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast out the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. Verse 14, altogether ready with. But look ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo po lahat ay umuko, kumikit, tayo po ay dalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli sa umagang ito, patuloy ka naming pinupurit, pinasasalamatan, sapagkat tunay na ikaw ay dakila at tapat, tunay na ang iyong pong gabay ay lagi po nasa sa amin. Salamat po sa inyong pong pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong puso at isipan, at alisin mo po ang gawa ng kaaway. Nawa ang iyong pong banal na salita matanggap namin na mayroon pong kagalakan, at tulungan mo po kami na ito po ay aming pong may apply sa aming pong buhay, at patuloy namin ibahagi ito sa aming pong kapwa, sapagkat tunay na nalalapit na po ang rapture, tunay na nalalapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoon Jesus. Kaya sana ay wala kaming sayangin na oras at panahon sa buhay na inyo po pinahiram sa amin. Dalangin ko po sa umagang ito ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago ko po ako, Ama, sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hiling kundi may taasan yung pangalan. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Kayo po, Ama, magpapala sa buhay ng bawat isa. Pagpalayo po ang kanilang mga mahal sa buhay na maligtas
sapagkat tunay na nakakaawa po ang kanila pong sasapitin kung sila po ay maiwan dito sa lupa sa oras na bumalik ang aming pong Panginoong Hesus. Dalangin ko po na sila po'y maligtas at dalangin ko po na kami po'y gamitin mo upang patuloy na ipangaral ang kaligtasan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially, patuloy mo po tingin ang kanilang mga panalangin. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pwede na po maupo. So verse 11 po, ang sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, in that knowing that time, for now it is high time to awake. So to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. So nalalapit na po yung talagang at yung pagliligtas sa atin na ibig sabihin po nito ay talagang tayo po ay kukunin. Ililigtas tayo doon sa puot ng Diyos na tayo ay hindi po sasapit doon sa tinatawag na 7 taong kahirapan or yung 7 years tribulations. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, ang turo ng Bible, ng salita ng Diyos na aking ibinabahagi sa inyo, ito po hindi aking salita. At ito po yung ating pong pinaniniwalaan sapagkat ito po ay nasa sa Bible. Ang sabi po ng verse 9, o 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tingnan po natin. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Sabi po dito, saan ba yun? That you obtain salvations. Brother Edwin, pakita niya. Sumingit lang kasi. So, na hindi tayo tinulot ng Diyos sa puot, kundi to obtain salvations. Yun ang hanapin mo, Brother Edwin. To obtain salvations. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. So tingnan po natin 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. So sabi po dito, for God hath not appointed us to what? So hindi po tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot. Doon po, ito pong puot na tinutukoy po dito, yung pong 7 years tribulations. But to obtain salvations by our Lord Jesus Christ. But to obtain salvations. So, kaya nga po mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ito po yung malinaw na sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos, for God hath not appointed us to what? Hindi po tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot. At tayo po ay itinalaga sa kaligtasan. Ibig sabihin po ay kukunin muna tayo mga mananampalataya. And then, 7 years, dadanas po dito ng 7 taong kahirapan at yan po yung minsan ko na ibinahagi sa inyo yung mga mangyayari sa 7 taong kahirapan. Na talaga doon po sa 7 taong kahirapan iyon na ang dagat ay magiging dugo at ang Euphrates River ay matutuyo. Kaya talaga ang mga tao, kahit sila saan pumunta, sila ay walang makukuhang tubig para kanilang inumin. At I believe nga po na talaga ang mga tao ay mag-uunahan sa lahat ng mall kasi kukunin doon ang mga mineral water. Aywan ko lamang kung yung bagay hindi kasama doon sa magiging dugo. So yun po ang mangyayari sa 7 years tribulation at magkakaroon po ng talagang pinakamalakas na lindol na hindi pa nangyayari dito sa buong mundo. Na talagang maging ang mga kabundukan ay talagang yan po ay mapapatag, mawawala sa sobrang lakas ng lindol. So yan po ay nakasulat po doon sa Revelations. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nandito ang salita ng Diyos sinasabi sa atin sa Romans chapter 13 verse 11, it is high time to awake out of sleep.
So kayo po ay gumising mula sa pagkakatulog. Gumising na tayo sapagkat maraming Kristiyano ay talagang nagtutulog-tulugan. Ibig sabihin po ay talagang mga Kristiyano na walang ginagawa. So mga kapatid, mga minamahal, the rapture is near. Malapit na tayo ay kuning. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So nandyan po ang mga palatandaan. Lahat ng mga palatandaan ay nangyari na. Kaguluhan sa iba't ibang bansa at ang mga lindol, pagbaha. So nangyayari na po mga digmaan. So yan po ang mga palatandaan, mga pestilence, famine. So yan po yung mga palatandaan ng salita ng Diyos. Kaya talagang unti-unti na pong napupulpil at ito po mga palatandaang ito ang nagsasabing malapit na. The rapture is near. Huwag kayong matakot. Diba? So, tatakot ba kayo sa rapture? So, huwag po kayong matakot sapagkat tayo ay palangit. Tayo ay palangit. Baka sabihin natin, pamaya pagdating natin sa langit, bakit ngayon lang nag-rapture? Gaganda pala dito sa langit. Diba? So, sabihin, so mga kapatid, mga minamahal, talagang pagdating natin sa langit, no more pain, no more tears, no more sorrow, no more utang. Okay? Kaya umutang na kayo na malaki ngayon. Joke. Huwag niyong gagawin yan. So mga kapatid, mga minamahal, the rapture is near. So, meron po tayong ilang mga bagay na dapat gawin bago dumating yung rapture or bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. Una, ang sabi po dito sa verse 11, tingnan niyo po ang Romans 13 verse 11, ano ba yung dapat nating gawin? Sapagkat hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesus, hanggat hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay binibigyan pa ng pagkakataon o ng pribilehiyo. So, una, sabi po dito sa verse 11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. So una po ang dapat natin gawin, mga kapatid, mga minamahal, warn them. Amen. Bigyan natin ng babala ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ang unang-unang dapat nating gawin. Una, yung ating mga mahal sa buhay, na talagang bigyan natin sila ng babala. Babala sa mangyayari sa hinaharap na ito. Sapagkat kung hindi sila ligtas, kung hindi pa sila tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, kung hindi pa sila sumasampalataya kay Kristo na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, sila po ay maiiwan dito sa lupa, dadanas sila ng 7 taong kahirapan at sa panahong iyon ay mahirap na ang maligtas. At sa panahong iyon, ang maliligtas ay yung magtiis hanggang wakas. So, kung ikaw sa panahong iyon ay sasamba doon sa Diyos-Diyosan or doon sa halimaw sa panahong iyon, ay sorry, talagang hindi ka maliligtas. Kasi ang sabi sa Bible, ang magtiis hanggang wakas. So kung hindi ka sasamba doon sa image of the beast, doon sa halimaw, so ikaw ay maliligtas. Kung tatanggapin mo na ikaw ay mapugutan ng ulo, ikaw ay yung maliligtas. So kung hahayaan mo ikaw ay mamatay sa gutom, ikaw ay maliligtas. Dahil sa hindi mo pagsamba doon sa image of the beast or doon sa halimaw na nagpapakilalang siya ang Diyos, nagpapakilalang siya ang Kristo. So yun po ang sinasabi ng talata na magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya balaan po natin ang ating mga mahal sa buhay dito sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Warn them about hell, na sana'y ating pabalaan sila, bigyan natin sila ng babala na ang impyerno ay totoo.
Sa impyerno ay merong apoy na hindi namamatay. Sa impyerno, ito po ay everlasting punishment. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 25. Tingnan niyo po. So marami ang pinagtatawanan ng mga tao ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Ayaw nilang makinig ng Bible. So, ayaw nilang makinig sa mga pangaral. At sila ay pinagtatawanan nila ang nangangaral at sinasabi nilang busy sila. Wala silang panahon, wala silang oras sa ganitong pakikinig. So, sabi po ng Matthew chapter 25 verse 46, "And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Doon po sa impyerno, ito po ay walang hanggang kaparusahan. Kaya, hindi ko natin pwedeng sabihin na, "Lord, pwede bang isang taon lang ako doon sa impyerno?" Diba? So wala pong ganon, hindi po yung contractual ang impyerno. Yun po ay everlasting punishment. Na hindi, wala talaga sabihin natin na ang tao doon ay tatagal lamang ng 2 years and then after 2 years ay ililipat na sa langit. No. Wala pong 2 years contract doon sa impyerno. Wala pong 3 years contract doon sa impyerno. It is everlasting punishment. Walang hanggang kaparusahan. Verse 41, tingnan niyo po, ang verse 41. "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Doon sa impyerno ay meron pong walang apoy na hindi namamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, warn them about the revenge of God. Ito po yung ganti ng Diyos. Ang Diyos natin noon at ngayon at bukas ay hindi nagbabago. So ang Diyos sa Old Testament at ngayon ay iisa. So ang Diyos po natin ay talagang siya po ay righteous judge. Hindi lamang siya Diyos ng pag-ibig, kundi siya din po ay righteous judge, matuwid na hukom. Siya yung gaganti. Kaya nga, may ganti ang Diyos sa bawat kasalanan na ginagawa ng tao. May ganti ang Diyos doon sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos. May ganti ang Diyos doon sa mga taong ayaw tumanggap kay Kristo. Ayaw manampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, "Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." So ang Diyos ang gaganti. So ito po yung ganti ng Diyos doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Doon sa mga taong mapagmataas ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yung mga taong ito, sila ang mapupunta doon sa impyerno. Pero salamat, tayo ngayon ay ligtas. Tayo ngayon ay nakarinig ng katotohanan, ipinangaral sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na si Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. So balaan natin sila. Bigyan natin sila ng babala. Na sana'y ipangaral natin sa kanila ang salita ng Diyos. Warn them about the revenge of God, na talaga ang Diyos po ay gaganti. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. Buksan niyo po yung pong Bible sa John 3:18. Sabi po ng Bible, "He that believeth on Him is not condemned." Ang mga nananampalataya kay Kristo ay hindi hahatulan, hindi parurusahan sa impyerno. But he that believeth not, ang mga hindi sumasampalataya kay Kristo, is condemned already, ay hinatulan na. So, yung mga hindi nanampalataya, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, nung panahong iyon ng ating Panginoong Jesus,
Mayroon na po talagang namatay na hindi tumanggap kay Kristo. Hindi na nampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng Bible is condemned already. Tinatulan na. Saan? Doon po sa impyerno. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus sa ating binasa kanina sa Matthew 25 verse 46, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire." So lumayo kayo sa akin. Kayo na mga isinumpa, hinatulan sa apoy na hindi namamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y talagang papalapit na. Malapit na tayo sa tinatawag na rapture. Malapit na tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So warn them about the revenge of God. Na talagang sila po ay, ang ating Diyos ay hahatol. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Only begotten Son of God. Ang problema, ang ating kalaban, ng daming ipinapakilala sa mundo. Nandiyan ipinapakilala sa mundo si Santa Claus. Pinapakilala sa mundo ay kung sino yung mga magagaling na tao. At talaga, yan, nandiyan pa si Kibuloy. Diba? So, nandiyan pa ang mga magagaling na mga mangangaral. So, nandiyan pa yung mga iba't ibang sekta, iba't ibang denomination. Ang daming ginagawang strategy. Kaya sana, mga kapatid, mga minamahal, gumawa din tayo ng paraan upang ibahagi ang kaligtasan. Kung nagagawa natin na gumawa ng paraan sa ibang bagay, so sa paraan ng kaligtasan ay ating pong ibahagi si Kristo. Warn them about the revenge of God, and then tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 13 pa rin, verse 4. Roma chapter 13, verse 4. So, magbigay po tayo ng babala sa kanila. Kung ang P-Box nga, ang Pag-asa nga, nagbibigay ng babala. Tayo po bilang tayo po yung mga Kristiyano, tayo po yung P-Box din. Tayo yung Pag-asa. Di ba? Tayo ang magbibigay sa kanila ng babala. So, Roma chapter 13, verse 4, anong sabi po ng Bible? Sabi po dito, "For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid." So mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga minsan po nang sinabi sa inyo, huwag tayong matakot sumunod sa Diyos. Huwag tayong matakot sa Diyos. Ang katakutan natin ay yung paggawa ng masama. So ito po sabi po dito, "But if thou do that which is evil." So kung ikaw na gumagawa ng masama, be afraid. Be afraid. So mga kapatid, warn them. Balaan natin sila. Magbibigay tayo ng babala about the repentance. Na sana'y sabihin natin sa kanila, pagsisihan mo iyong kasalanan. Sana'y maging katulad tayo ni John the Baptist, matapang. King Herod, sinabihan sa kanyang kasalanang ginagawa. Yung asawa, yung kanyang kinakabit, si Herodias, sinabihan niya, mali ang inyong ginagawa. Sana tayo din po ay magbigay ng babala sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Sabihin natin sa kanilang pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. So ito po yung tao ngayon, hindi natatakot gumawa ng masama. Kaya nga, kulang at kulang pa rin ang mga pulis. Kulang at kulang pa rin ang mga sundalo. Kulang at kulang pa rin ang mga batas na ipinapasa. Kasi ang tao ngayon ay walang takot sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Kaya talagang paano pa sila matatakot sa pulis? Diba? Paano pa sila matatakot sa mga sundalo? Ang kailangan ng tao ay ang Diyos upang magkaroon ng takot gumawa ng masama. So warn them about repentance. Bigyan natin sila ng babala patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. O, yan, New Year. Anong meron na naman? Inuman, kantahan. Kagabi, napapakanta ko eh. Ang ingay ito sa kapitbahay ko eh. Kasi diba? Tapos naalala ko pa yung mga old songs, yung mga love songs noon. So, ang pa ako napapaganon eh.
Nakahiga ako eh. Hindi tuloy ako makapag-aral kagabi. So mga kapatid, mga minamahal, warn them na talagang sana ang kantahin talaga ng tao. Kaya kayo bilang kayo mga Kristiyano, tayo bilang tayo mga Kristiyano, ipalinig natin sa kanila yung mga awiting makadiyos. Awiting makadiyos ang nais na marinig sa atin ng ating Diyos. Hindi yung mga laklak na yan, ano pa nga yung mga kinanta kagabi, na panahon na naman, ng pati. So, yun po. So mga kapatid, sana ay talagang iparinig natin sa kanila yung mga awiting makadiyos. Okay? Sa tahanan ninyo, ang patugtugin po ninyo, laksan nyo yung mga Christian music na tinutugtog sa inyong tahanan. Kung malakas ang kanila, laksan din ninyo ang inyo. Amen? Upang makaalala sila, makaalam sila doon sa tunay na Kristiyano at malaman nila kung sino talaga ang tunay na Diyos. Malaman nila kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi doon sa ating mga inaawit ay pinapaalala doon sa mga awitin natin yung ginawang sakripisyo ni Kristo. At the cross, where first saw the light. Diba? Let's go! So mga kapatid, mga minamahal, warn them. Balaan natin sila patungkol sa pagsisisi. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa 2 Timothy, chapter 3, verses 1 to 4. Kasi ito na po talaga ang tao ngayon at talagang tayo ay nasa last days na po. At kaya nga po sinasabi na talagang the rapture is near or the Lord draweth nigh. Malapit na ang ating Panginoong Jesus. So these know also that in the last days, sa mga huling araw, tayo po'y nasa huling araw na. Perilous time shall come, mapanganib na ang panahong dumarating. Nandyan na ang mga malalakas na lindol, nandyan na ang mga tsunami, nandyan na ang mga malalakas na bagyo. Kakaiba na ang panahon ngayon. Dati ang bagyo, 3 hours lang, tapos na. Di ba? Dati ang bagyo, kapag tumama sa isang lugar, tapos na, wala na. Ay ang bagyo ngayon, namamasyal pa. Nagpunta na nga sa Pilipinas, pumunta pa ng Japan eh. Di ba? Ganun ang bagyo ngayon. Hindi na baga na uubos yung kanyang dalang tubig. So talagang mapanganib na ang panahong dumarating. And then sabi dito, for men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao ay wala nang inibig kundi ang kanilang sarili. Di ba? So lagi na lamang ako, selfie dito, selfie doon. Puro sarili. So lovers of their own selves, covetous, gani, na talagang magnanakaw. At talagang saking pagdating sa pera, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Young people, sana kayo yung maging masunurin sa inyong magulang. Maaaring tayo nasa huling panahon na, nasa huling araw na, disobedient to parents. Madami na talagang mga anak na hindi sumusunod. Pero tayo bilang mga Kristiyano, sana maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Then, yan na po nangyayari, unthankful, unholy, hindi marunong magpasalamat, binigyan mo na ng ganito, reklamo pa. Diba? Binigyan mo na ng ganito, naghahanap pa. Ay, ang gusto kong kulay ay black. Diba? Ang gusto kong kulay ay black, ayaw ko ng white. Diba? So, nagre-reklamo pa. So, mga kapatid, mga minamahal, magpasalamat kung ano ibinigay. So, yan po ang ating panahon. So, mga kapatid, warn them about the revenge of God, about repentance, warn them about rapture. Magbigay tayo ng babala sa kanila na talagang malapit na ang rapture. Malapit na bumalik ang Panginoon. Philippians chapter 4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4 verse 4. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord. Verse 5. Let your moderations be known unto all men.
The Lord is at hand. So, next year, sa Wednesday, January 1, 2025. So, tunay na talagang papalapit na po tayo. Hindi natin alam kung kailan. Pero tunay na tayo ay papalapit na doon sa appointed time na ibinigay ng Diyos. Doon sa idinakdang oras ng ating Diyos. Kaya bigyan na natin ng babala ang ating mga mahal sa buhay. Kasi tunay na nakakaawa ang kanilang sasapitin kapag sila ay naiwan dito sa lupa. The Lord is at hand. Malapit na ang Panginoon. So yun po ang ating unang dapat gawin. Warn them. So pangalawa, balikan natin ang Roma chapter 13 verse 12. Roma chapter 13 verse 12. Ang sabi po ng verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Ayan. So yung nabi dyan, the day is at hand. Talagang malapit na yung araw. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, wipe out the works of darkness. Wipe out. Alisin na natin. Hindi ko po kayo kilala, hindi ko po alam ang inyong ginagawa pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan. Diba? So hindi ko naman po na nakikita lahat ng inyong ginagawa. So kung mayroon tayong ginagawang mali, kung mayroon tayong ginagawang masama, wipe out. Alisin po natin yan. The works of darkness. Kasi mahirap. Kaya nga nandun po ang tagubilin sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ano yung tagubilin sa atin ng salita ng Diyos na talagang kabilin-bilinan sa ating pagharap kay Kristo. Sinasabi po dito na tayo ay dapat maging malinis. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Unto the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya wipe out the works of darkness. Kung meron tayong ginagawang hindi maganda sa ating sarili, ay atin na po yung alisin. Iwan na natin sa taong ito. Pagpasok natin sa year 2025 or ngayong araw na ito, kung meron tayong ginagawang hindi maganda, ay atin nang alisin. So kung kayo'y tumataya pa sa STL, alisin nyo na yan. Diba? Kasi hindi nga po yan sa Diyos. Walang itinuro sa Bible, tumaya kayo ng STL, bumili kayo ng sweepstakes, tumaya kayo sa loto, tumaya kayo sa wedding. So yan po ay mga sugal. Yan po ay lahat ay gambling. So mga kapatid, alisin po natin yan. Kung kayo po ay umaawit pa ng mga awiting makamundo, ay atin na po yung alisin. At yun nga po mga sayaw, kanina, nabanggit kanina ni Brother Ed sa kanyang pagtuturo dito. Diba, sumayaw yung anak na dalaga ni Herodias. So, ibig sabihin talagang ang sayaw ay nagbibigay ng lust of the flesh. So, natuwa naman, nag-enjoy naman. Sabi nga ni Brother Ed, nag-enjoy. Diba? So, kaya talaga sa atin bilang tayo yung mga Kristiyano ay hindi tayo sumasayaw. Kaya ako'y natutuwa mayroong Kristiyano na natanggi na nag-aaral sa school pero sinasabi sa professor, pasensya na po, at yan po ay talagang bawal po sa amin. So, yun po, na tayo po ay sana, bago dumating ang Panginoon Jesus, alisin natin yung mga mali na ating ginagawa. Wipe out the works of darkness. Alisin na natin. Ngayon pa lang, simulan na po natin ngayon hanggat hindi pa tayo napasok sa year 2025. Meron pa tayong ilang araw. 29 pa lang ngayon. 29, 30, 31. So, 3 days to go bago dumating ang year 2025. So,
So yun po mga kapatid, mga minamahal, ito po ang tagubilin sa atin, wipe out the works of darkness. Yung pagmumura natin, baka mayroon pa nagsasalita dyan ng mga bad words, GA, di ba? PI, meron ba? So sana wala wala na nagsasalita ng mga bad words na yan. Kapulaga, di ba? Kalimutan nyo na yan. Wipe out. Okay? So, ikaw nga, hindi mo nga gusto tawagan kang ulaga. Di ba? Gusto mo bang ikaw isabihang ulaga? Di ba? Hindi. So, sabi ng Bible, yung mga bagay na ayaw gawin sa iyo, ay huwag mo rin gawin sa iba. Di ba? So, meron po tayong ganong kasabihan na yung mga bagay na ayaw natin gawin sa atin, ay di natin gawin sa iba. Kaya mga kapatid, mga minamahal, wipe out the works of darkness. Pangatlo, nasabi po ng verse 13, Romans chapter 13, dito lang po natin yung kukunin, yung mga puntos na ito. Verse 13, sabi po dito, let us walk honestly. So, the rapture is near. So, bago po dumating ang araw na yon, let us walk honestly. Mamuhay tayo ng tapat. Una ay dapat tapat sa Diyos. Maging tapat tayo sa pagsamba. Amen po ba? Huwag na natin pabayaan pa ang pagsamba. So, si Brother Ed, mayroon siyang goal na isang taon hindi siya a-absent. Pero yung akin namang goal noon, nung ako'y nagbalik loob sa Panginoon, talagang hindi ko pababayaan ang pagsisimba. Hindi ako mawawala sa pagsisimba. Kaya salamat sa Panginoon, hanggang ngayon nandito pa rin po sa inyo. Diba? Simula 2014, at sinasabi ko nga po sa inyo 3 beses lang na ako ay hindi naka-attend ng pagsimba or pagsamba. Bakit? Dahil nga nagkaroon ng aberya sa aming biyahe, binato ang aming sasakyan, nasira ang aming sasakyan. So kung bakit hindi ako naka-attend ng pagsamba. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, walk honestly. Mamuhay na tayo ng tapat. At simula 2015, December, ako ay umattend na ng maghapon sa pagsamba. Pinabayaan ko na yung aking kikitain sa araw ng Sabado. Sabi ko, hindi ako babiyahin ng Sabado. Okay lang yan kahit wala akong kitain. Okay lang na kahit wala akong 500, wala akong 600 pesos. So okay lang yan. Masigit pa dyan ang ibibigay ng Diyos sa akin. Basta uunahin ko ang pagsamba. Kaya hindi na ako pumiyahin ng Sabado ng gabi, hindi na ako pumunta ng Lucena, hindi na ako nag-deliver ng tilapia. At pagdating ng araw ng linggo, umaga pa lang, nandun na ako sa bahay-sambahan maghapon. So yun po ay nagsimula year 2015, December. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging tapat tayo. Babalik na ang Panginoon, the rapture is near. Malapit na tayong kunin. Kaya dagdagan na pa natin yung oras na ating binibigay sa Panginoon. Dagdagan natin. Diba? Huwag natin bawasan, binabawasan pa eh. So kaya nga nito, last year, wala tayong prayer meeting noong nagkaroon ng youth anniversary. Pero sabi ko nga this year ay hindi naman pwedeng wala pa rin tayong prayer meeting. So next year, kung kalooban pa ng Panginoon na tayo nandito, i-adjust lang natin ang ating prayer meeting. Gagawin natin Wednesday ng December. Kasi nga, meron tayong schedule ng youth anniversary. So, December, ang ating prayer meeting ay Wednesday. Para naman makatulong sa paglilinis ng manok. At para naman makatikim ulit ng, bopis ba yun o sampain eh. Diba? Mga lamang loob ng manok. Na-miss ko tuloy yun eh. Tapos kami nakakamay noon, kumakain kami ni Brother Jason, Brother Edwin, si John Mark, kasama yan. Diba? So, pulis pala ang tawag doon sa paglilinis ng manok. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na we need to walk honestly.
Sana'y mamuhay tayo na may katapatan sa Diyos at sa ating kapwa. Listen, nakakalungkot, maraming tao ngayon or maraming Kristiyano. Sana kung tayo po'y magsasalita. Kasi ito lang po talaga eh. Ang iba nagsasalita pero hindi tinutupad. So ang iba ay nagsasalita pero hindi ginagawa. Di ba? Kapag tayo po'y nagbitaw ng salita, lalo tigit kung ito'y para sa gawain ng Panginoon, ay atin pong tuparin. So ngayon, kung hindi man para sa Panginoon, let's say for example, nangako ka sa iyong kaibigan, bilang tayo ay mga Kristiyano, bilang tayo mga anak ng Diyos, ay ating tuparin. Kasi kung hindi natin tutuparin, lalabas na tayo ay sinungaling. Lalabas na tayo ay hindi tapat. So, let us walk honestly. Na tayo po ay mamuhay ng may katapatan. Kaya mag-ingat sa pagsasalita. Kung meron tayong ipinangako ay ating tuparin sapagkat kapag hindi natin tinutupad, hindi na tayo paniniwalaan pa ng tao. That's right. Wala nang maniniwala pa sa atin kung lagi na lang hindi natin tutuparin ang ating sinasabi. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness. Yan, binanggit po diyan yung mga paglalasing. So, balaan natin yung ating mga mahal sa buhay na naglalasing. Diba? Kaya kung kayo po'y magne-negosyo, hindi, ng tindahan, huwag kayong magtitinda ng alak. Huwag kayong magtitinda ng sigarilyo. Diba? So, wala pong masamang magnegosyo. Pero kapag kayo nagnegosyo ng tindahan, yan, katulad nga po ni na Brother Luis, may tindahan sila, pero wala ko silang tindang sigarilyo, may nagtatanong, wala ko silang tindang sigarilyo, wala ko silang tindang alak. Kape, meron. So mga kapatid, yan po yung ating kaibahan sa mga nagsasabing Kristiyano pero hindi naman tunay na Kristiyano. So yun po. So, walk honestly. And then, 11. Balikan natin ng verse 11. Ano yung mensahe po sa atin dito? And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation. Now is our salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan natin. So mga kapatid, mga minamahal, before the rapture, bago dumating ang rapture, ang ating Panginoon Jesus, win souls for Christ. Mag-akay na tayo ng kaluluwa. Ibahagi natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sapagkat tunay na talamang ang mga false doctrine, false religion. Diba? So, sa akin po, ako po'y talagang naninindigan, baptist ay hindi po religion. Ang baptist ay hindi religion. At ang tinatawag ni Kristo, hindi po religion. Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Hindi sinabing I will build my religion. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ang baptist po mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito religion. Ang baptist ay pangalan na ibinigay ng Diyos, galing sa Diyos ito. Ang baptist po ay samahan ng mga tao na nananampalataya kay Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung grupo ng mga taong tumanggap kay Kristo. So ito po, ang baptist ay hindi po religion. At ako po, ang akin nga pong stand ay si Kristo ay baptist. Bakit? Sino ba nagbautismo sa kanya? Si John the Baptist. O tayo, kailan tayo tinawag na baptist? Dati tayo Catholic, di ba? Pero kailan tayo tinawag na baptist? Nung tayo ay nabautismuhan ng baptist.
Pero ang baptist po ay hindi po religion. So mga kapatid, mga minamahal, the rapture is near. Malapit na ang rapture. Kaya sana binibilang natin sa ating kamay. Walang problema, magbilang tayo ng pera. Diba? We need cash. Hindi lang ako, lahat tayo. Kailangan natin ng pera. Pero mas magandang bilangin sa kamay ay mga kaluluwang naakay kay Kristo. Mga kaluluwang naakay kay Kristo. Ito ang napakasarap bilangin sa ating mga kamay. Kaya nga po, salamat sa Panginoon na dito po sa mataas na kahoy ay meron po dito na bautismuhan na 71. Amen. 71 na. Ganun pa man, kahit dumating ang year 2025, tuloy pa rin mag-aakay ng kaluluwa sapagkat nakakaawa sila. Maaring madaming rejection. Madaming rejection. At talagang nakakapanghina, nakaka-discourage mag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat tunay na talagang akayin mo yan sa outing, mabilis yan, madali. Madali mag-aakay ng outing. Anong oras? Di ba? At pag outing, excited yan. Pero sa bahay-sambahan ay hindi excited. Pag outing, ay maaga yan. Pero kapag sa bahay-sambahan ay late. So, yun po talaga ang hatak ng mundo. Di ba? Pero ganun pa man, kahit nakaka-discourage, tuloy pa rin po akong mag-aakay ng kaluluwa. Ibabahagi ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya magra-rapture na. Huwag sana tayo maging late. Amen. Di ba? So, yan talaga ang sakit ng mga churches. Kahit nga doon sa library. At nito ang youth anniversary natin eh. Hindi tayo nakapagsimula ng alas 9. Bakit? Late eh. So, ang daming late. So, gusto ko mga magsimula ng... Pero kapag anniversary natin, ng church anniversary, pag sinabi kong alas 3, simula talaga tayo ng alas 3. Pero talaga, ito ay, nitong Friday, nangyari talaga, malayo. Hindi natin dahilan, malayo. Pero hindi natin pwedeng dahilan ng malayo. Di ba? So yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, win souls for Christ. So ito ang katotohanan. Magyakag ka sa beach, magyakag ka sa mall. Ako, ang bilis. Diba? Mall, kahit gumastos pa yan, susunduin na papunta sa church ay, huwag pa rin eh. Parang tinatamad pa rin. Pero kapag naman papunta sa mall, kahit sila gumastos, walang problema. Sana magbago-bago na po tayo. The rapture is near. Malapit na ang rapture. So, yun po, win souls. And then, verse 12. Tingnan pa rin po natin, verse 12. Romans chapter 30, verse 12. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. And then, sabi dito, and let us put on the armor of light. Ibihis natin, suotin natin yung baluti ng liwanag. So mga kapatid, mga minamahal, ibig sabihin po, so the rapture is near, let us work in the ministry. Let us work in the ministry. Tayo po ay gumawa sa ministry ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Tayo po ay ini-encourage na tayo po ay magpagamit sa gawain ni Kristo. Kasi magra-rapture na. Ang sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Tingnan niyo po yung Bible, 2 Corinthians. So let us work in the ministry. Magpagamit na tayo sa Diyos kay Kristo. Kaysa naman tayo magamit ng kaaway ng ating lakas na nauubos sa walang kwentang bagay. Bakit hindi natin ibigay para sa Diyos kay Kristo? 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo, titingnan ang ating ginawa.
So meron kaya tayo may papakita? Meron kaya makikita si Kristo na ating ginawa para sa Kanya? Na makikita sa atin, uy, ito, tapat sa pagkanta, talagang hindi na nawala sa pag-awit. Yung kaya makikita ng Kristo sa atin, na talagang tayo ay nagagamit sa ministry. Uy, ito, nakikita ko, nag-aakay ito ng kaluluwa. Uy, kahit mainit, nandun siya, nag-aakay ng kaluluwa. Yung ba yung sasabihin ni Kristo sa atin, sa ating pagharap sa Kanya? So sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Done in His body. Ano ang ginawa natin sa katawang ito? Ano ang ginawa natin sa katawang ito? Kaya ako'y nagpapasalamat na ako ay natigil sa pag-inom. Ako ay natigil sa pag-yoyosi. Diba? So ano yung ginawa natin sa katawang ito? At ako'y nagpapasalamat kahit hindi magandang boses, ngayon ay kasali sa choir. O tingnan nyo naman, sumikat ang araw. Diba? Lumiwanag. Kumanta si Pastor Jazz. Sumang-ayon. Diba? So, yung boses ay pinapagamit ngayon hindi lamang sa pag-preach, kundi pinapagamit sa pag-awit para sa Panginoon. So, done in His body. Ano yung ginawa natin sa katawang ito? Na ang katawang ito ay hindi atin. Ang katawang ito ay pahiram ng Diyos. Pahiram. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us work in the ministry. The rapture is near. Malapit na ang rapture, malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya, ano ang makikita ni Kristo pagdating natin sa langit? Titingnan nyo sa malaking TV doon, titingnan ang ating ginawa. Diba? So makikita doon yung ating ginawa. Kaya ano ang makikita kaya ni Kristo na ginawa natin sa katawang ito? So kaya ini-encourage ko po kayo na tayo po ay magpagamit sa gawain ng Diyos ni Kristo. Kasi haharap tayo sa Kanyang hukuman. Haharap tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat na dyan si Brother Jason nagagamit sa ministry. Nung sinabihan ko yan, sali ka sa choir, sumali nga. So hindi ko yan itinulak, hindi ko yan pinilit. Diba? At hanggang ngayon ay nasa sa choir pa rin. Busy yan sa pagta-tricycle. 10 ang pamilya niya na binubuhay. O, diba? Pero kapag may practice ng choir, okay lang na mabawasan ang kita niyan. At yan ay nasa practice. At kapag araw ng linggo, maghapon yan. Kahit wala yung kitain sa araw na ito. Sabi ko nga sa inyo, huwag nating pagpalit ang Diyos sa ating kikitain. Higit pa dyan ang kayang ibigay ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the rapture is near. Warn them about the revenge of God, about repentance, about rapture. Let us wipe out the works of darkness. Let us walk honestly. Let us win souls for Christ. And let us work in the ministry. In conclusion, the rapture is near. Kung babalikan po natin ang verse 1 ng Roma chapter 13, verse 1, balikan po natin. In conclusion, pagtatapos na po. Sabi po ng Roma chapter 13, verse 1. Let every soul be subject unto the highest powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, higher power, sino ba ang pinakamataas? Ang Diyos, wala nang iba. So yung talaga sinasabi dito, let every soul be subject. In pagtatapos, sa pagtatapos, the rapture is near. Don't forget our duties to our God. Huwag nating kalimutan ang ating duty, ang ating tungkulin sa ating Diyos. Alam ko po, may tungkulin kayo sa inyong pamilya. May tungkulin kayo sa inyong trabaho. May tungkulin kayo sa inyong pag-aaral. Pero higit sa lahat ay huwag nating kalilimutan ang ating tungkulin sa Diyos.
Kasi maraming tao nakalimutan ang tungkulin niya sa Diyos. Bakit? Kasi wala nang ibang inisip kundi ang tungkulin sa eskwela, sa school, tungkulin sa trabaho, tungkulin sa pamilya. Huwag po natin kalilimutan, mayroon tayong tungkulin. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusions of the whole matter, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Bakit nagkakaroon ng problema ang tao? Yon ay dahil nakalimutan na may tungkulin siya sa Diyos. Kung bakit nagkakasunod-sunod ang ating problema, sapagkat ating kinalimutan ang ating tungkulin sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't forget our duties to our God. Kung may tungkulin ka sa pag-aaral, sa school, sa pamilya mo, sa trabaho mo, ay higit sa lahat, meron po tayong tungkulin sa ating Diyos. The rapture is near. Malapit na ang rapture. Malapit na tayo humarap kay Kristo. Malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus. Kaya huwag po natin kalimutan, may tungkulin po tayo. Tayo po ay tumayo. To God be the glory. Tayo po yumuko, kunti, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos sa langit, muli salamat po sa inyo pong banal na salita na amin po na pag-aralan. Salamat na ito po ay naging hamon sa amin upang patuloy kaming magpagamit at maglingkod po sa inyo. Nawa po Panginoon na yung pong banal na salita na nahayag ngayong umaga ay tumibo sa puso at isipan ng bawat isa. At ito po ay patuloy namin may apply sa aming buhay. Ama, tunay na nalalapit na po ang rapture, nalalapit na po ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Sana bago siya bumalik at sa aming pagharap sa aming Panginoong Jesus, sana'y nagawa namin ang iyong mga kalooban, ang iyong mga utos, na sana sa kanyang pong pagbabalik, matagpuan po kami na patuloy na gumagawa ng iyong kalooban. Matagpuan kami na kami ay nandito sa iyong bahay-sambahan, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po aming Diyos na kami iyo po pinagpala sa buong taong ito. Patuloy mong itinawad sa amin ang iyong pong divine protection. Maraming salamat po. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Dalangin ko po, pagpalain mo po patuloy ang buhay ng bawat isa, bigyan ang kanilang mga panalangin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.